Tayo po ay magbukas ng ating mga Bible. 1 John chapter 3. Ngunit bagong lahat, tayo po ay manalangin. Ama namin, kami po ay muling dumudulog sa inyo na may pakabanalin niyo kami sa pamagitan ng inyo pong mga salita. Ang mga salita ninyo ay banal. Bigyan niyo kami ng kaunawaan. Dalangin namin ang banal na Espiritu na magbigay sa amin ng linaw ng pag-iisip at linaw ng unawa sa paksa na amin pong tatalakay ngayong umaga. Nawa, Panginoon, patibayin niyo sa aming mga puso ang mga kadakilaan ng iyong mga gawa batay sa inyong mga salita. Panatilihin niyo ito sa aming pong mga puso upang huwag kami magkasala laban sa inyo. At higit sa lahat, makapamuhay kaming banal alang-alang sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 1 John chapter 3. Ang nais ko sanang pangaral sa inyo ngayong umaga ay ang verses 1 to 3. Ngunit nakita ko po ang kayamanan, kadakilahan po ng mga katotohanan sa verse 1. At tayo ko pong palagpasin ito sapagkat nais ng Panginoon makita natin ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig sa lahat ng tao, lalo tigit sa kanyang mga tao. Ganito po ang sabi, 1 John chapter 3 verse 1. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos, at tayo gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Ito ang salita ng Panginoon na pinamagatan po natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kung ating pong babalikan ang pagkakasulat po ni Apostol Juan sa aklat na ito, 1 John, 2 John, 3 John, kanya itong isinulat sa dahilang kanyang patibayin ang pananampalataya ng bawat mananampalataya, tunay na Kristiyano, sapagkat dito ginugulo sila ng iba't ibang mga doktrina na pinaiiral at mayroon ditong isang pastor ayon sa tradisyon na siya po ay nagpapakalat ng doktrinang Gnosticism. Ang Gnosticism, ang kanilang paniniwala ay lahat po ng matter is evil. Lahat ng bagay ay masama at ang mabuti lamang ay ang espiritu. At dahil dito sa kanilang doktrinang ito, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Sapagkat si Jesus Christ ay isang espiritu, hindi pwedeng makiisa sa isang masamang bagay o sa katawan. Kaya hindi sila naniwala na si Jesus ay nagkatawang tao. Kaya kung tawagin ito ni John, sila ay mga antikristo. At ang masama pa nito, sa kanilang practical life, application ng kanilang doktrinang ito, dahil ang bagay ay masama at walang kaugnayan sa espiritu na mabuti, pwede silang gumawa ng anumang kahalayan sa kanilang buhay dahil yun ay matter lamang, pangkatawan. Lahat ng bisyo pwede nilang gawin, lahat ng kasalanan pwede nilang gawin dahil hindi ito apektado ang kaluluwa sa kaligtasan. At ito ngayon ang gumugulo sa mga Kristiyanong totoo. Kaya sadyang isinulat ni Juan upang patibayin lahat ng mananampalataya maging sa ating panahon ngayon. Sapagkat marami ang hindi naniniwala na si Kristo
ay nagkatawang tao. Hindi matanggap hanggang ngayon yung kung tawagin na hypostatic union of Christ. Yung mayroon siyang dalawang persona o dalawang pagkatao sa isang pagkatao na hindi pwedeng maghiwalay. At dahil dito, malaya ang ibang mga paniniwala na gawin ang mga kasalanan sapagkat walang kaugnayan nito sa kanilang katawan at espiritu. Subalit si Juan, pinatunayan niya ito na si Jesucristo ang kanilang ipinangako na tagapagligtas, Mesiyas, ang may akda ng buhay ay nagkatawang tao. Kaya ang sabi ang panimula nito ni John sa kanyang sulat sa 1 John chapter 1, basahin lang natin saglit ang 1 John chapter 1 verse 1 to 4. Ganito ang pagkasabi ni John. Pinatunayan niya sa lahat po ng mananampalataya habang siya nagpipreach sa kongregasyon at mayroon ding mga nasa loob na nagsasabing Kristiyano pero hindi naniniwala kay Jesus Christ na siya nagkatawang tao. Ganito ang sabi ni John. Yaong buhat sa pasimula, from the beginning. Sino siya? John 1:1, di ba? At saka Genesis 1:1. Sa John 1:1 ang sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang sabi pa sa verse 3, sa verse 3, ipinahayag namin sa inyo ang aming, sa John 1:1. Sa verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Siya ang creator. Then verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagagapi ng kadiliman. So itong si John, pinatunayan niya that from the beginning, yung pong may akda ng buhay, ng liwanag na nasa tao ay nagkatawang tao. Kaya ang sabi niya sa 1 John 1:1, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay na tinutukoy ito, resurrection ni Christ. Mismo sa resurrection ni Christ, nahipo nila, nakasama nila, nakita nila. Ang sabi sa verse 2, ang buhay na ito ay nahayag. Aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinapahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Na alam natin, sinabi ni John dito na pakikisama natin, we have fellowship to one another dahil sa ating pakipag-fellowship sa katotohanan si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Marami pong lumabas, di ba? Chapter 2, naglabasan sila, hindi lang matanggap ang aral. Kaya sabi ni John, yung mga lumabas, hindi natin kasama o walang pakikisama sa atin. Kaya sa verse 4, inulit pa niya, isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Hindi lamang nila nakita, nasaksihan, nahipo, kundi ipinasulat pa ni John ang katotohanan ito. Saksi si John na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya itong doktrina ng Gnosticism, nagagawa nilang hamakin ang katawan dahil sa wala daw itong kaugnayan sa espiritu o sa kaluluwa. At dahil dito, tinalakay ni John ang pinakadakila sa lahat, pag-ibig ng Diyos. Dito ngayon, tinalakay ni John ang the great love of God. Ano yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao? Maging doon sa mga Gnostics. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay yung ihandog ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo, mamatay alang-alang sa kasalanan ng kanyang mga tao. Ang kanyang sarili sa krus, ang siyang pinakahuling pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan. Nag-aalok ito ng kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan sa sangkatauhan. Kaya ang sabi sa John 3:16, "For God so loved the world." World dito, mga kapatid, dapat natin unawain na hindi po ito tumutukoy sa mundo. Hindi rin ito tumutukoy sa sistema ng mundo gaya ng sinabi sa James 4:4. Kundi yung world dito ay tumutukoy sa sangkatauhan. Sa sangkatauhan na hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya nga, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish." Yun po yung pinakahuling dakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, na si Kristo mamatay alang-alang sa kasalanan ng kanyang mga tao. Pero yung mga taong yun, mga kapatid, na hinirang before the foundation of the world, sila'y kasama doon sa the fall of man. Lahat sila'y makasalanan. Lahat ng kanilang gawa ay karapat-dapat sa impyerno. And yet, ang sabi po sa Romans 5:8, kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin na makasalanan, ang sabi, "Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin." Yun yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng tayo po'y makasalanan, hindi kaibig-ibig, tayo'y patuloy sa pagkakasala at nararapat sa atin ang impyerno, doon ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Doon ipinahayag ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, bihira po, bihirang-bihira sa mga tao na mamatay para sa isang matuwid na tao. Maaring mayroong mamatay alang-alang sa isang mabuting tao, kamag-anak. Pero ang mamatay para sa kalaban, kaaway, at pinakamasama, wala pong makagawa nun, maliban ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 5, verse 7, sabi ni Pablo, "Sapagkat bihirang mangyari ng isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid." Bihira yun. O di kaya, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngahas mamatay, tulad ng isang magulang. Handa siyang mamatay alang-alang sa kanyang anak dahil minamahal niya. Pero ang Diyos, kamuhi-muhi tayo, ngunit nagawa niyang mamatay ang kanyang bugtong na anak. Di ba dakilang pag-ibig yun? Kaya wala tayong may pagmamalaki sa ating kaligtasan. Sino tayo? So anong kahulugan po ng love of God? Kahit sa John 3:16 lang. Makikita natin sa John 3:16 kung ano yung kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Ito'y sumasakop sa lahat. For the world. Sumasakop sa lahat. Walang katumbas na halaga dahil yung anak niya. At nakapagliligtas. At ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At ang pag-ibig na ito ay walang kapahamakan. Yan yung sinasabi ng John 3:16. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ating pang suriin at unawain kung gaano kadakilang pag-ibig na ito. Bagamat ating sa simula, nakita na nating dakila ito. Tingnan natin ito sa tatlong bahagi upang makita natin ang kadakilaan ng pag-ibig. Maunawaan natin nang sa ganon mamuhay tayong Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos na hindi natin ito kinaantukan sa buhay. Basahin natin ang verse 1 again. Ganito ang pagkasabi, "Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos."
Doon pa lamang po, mga kapatid, ini-imply dito na ang pag-ibig ng Diyos is unfathomable. Hindi maaarok. Hindi masisisid. Napakalalim ito. Hindi natin maabot, hindi natin maunawaan. Ang pag-ibig ng Diyos na ito sa atin ay napakalalim. Bakit po? Paano hindi malalim na pag-ibig ito? Ang kanyang pag-ibig ay binuo sa atin habang tayo'y makasalanan pa. Hindi dahil tayo'y mabait na, kundi tayo'y mga kasuklam-suklam, rebelde sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa sa mundong ito ay pawang gawa ng kasalanang umaalipin sa atin. Hindi tayo kumikilala. Sumasamba tayo sa bato, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Hindi ba't yan ay kapuot-puot sa Diyos? And yet, siya ang bumaba upang iligtas tayo sa ganitong kalagayan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maunawaan bakit ako kinamatayan ni Kristo. Grabe, lalim. Napakalalim, mga kapatid. Hindi maarok. Kung ihambing natin ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao, dito po, bayani tawag sa iyo pagka ganun ang ginawa mo. Pero, kaiba yung pag-ibig ng Diyos. Alalahanin mo. Walang sino man sa atin dito magsasabing, likas akong mabuting tao. Yan ang sinasabi ng mga Armenians. Likas na mabuti ang tao. Sapagkat hindi sila naniniwala sa total depravity of man. Hindi nila pinaniwalaan yon ng tao ay ganap na makasalanan. Nadungisan ng buong kasalanan ng kanyang buong pagkatao mula sa puyo hanggang sa talampakan. Nadungisan ng kasalanan, walang mabuti sa kanya. Kaya nga, kahanga-hanga. Now, dito inilarawan ni Pablo, unang salita ng Diyos, kung anong kalagayan ng tao tulad natin. Bago tayo maligtas at kung paano tayo kinamatayan ni Kristo. Romans chapter 3 verse 12 to 18. Tingnan nyo kung sino tayo. At maaring ngayon, kinakausap ka ng Diyos, itong kalagayan mo. At hindi nagkataong ikay naparito dahil isa ka sa mga tinatawag ng Panginoon. Ganito ang sabi sa verse 12, lahat ay lumihis. Na sinabi ng kasulatan, lahat, ibig sabihin, hindi ilan. Hindi sinabing marami sa inyo. Kundi lahat tayo. Whether you are a woman, a man, isa kang mabuting tao, isa kang masama, isa kang walang pinag-aralan at may pinag-aralan, lahat. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Mabuti rito, alam naman natin, may nag-declare sa Panginoon, mabuti. Sabi, good Lord. Why did you call me God? Only God is good. Tanging Diyos lang ang nakagawa. Kaya nga, tayo po, lahat tayo, hindi Diyos, kaya lahat ng ating gawa ay pawang makasalanan, marumi. Maliban lamang kung tayo'y nilikhang muli sa panibagong anyo, tulad kay Kristo, nakakagawa tayo ng mabuti na ginagawa ng Diyos na mabuti. Because only God is good. Kaya ang sabi rito, tama ba ito? Kailangan itong explain. Mali po si Soriano rito. Yung paliwanag niya. Walang gumagawa ng mabuti. Wala. Pinagdiinan pa. Wala kahit isa. Yan pong kalagayan natin. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Grabe pa kay Marites. Moderno yung Marites na yan eh. Yung ating kalagayan before, bago kay Marites, ang sabi rito,
sa pamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ay, sana ba ako? Tama, verse 13. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kita mo, higit pa kay Marites ito. Ganon tayo. Ganon tayo sa natural nating kalagayan. Kaya kailangan kang maipanganak na muli. Hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos. 14, ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Lahat ng reklamo nasa atin. Ang kanilang mga paa matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Mabigat yun. Meaning to say, ang sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 13, ang sino mang may puot sa kanyang kapatid, siya ay isang kriminal, mamamatay tao. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Yan po yung kalagayan natin na kinamatayan ni Kristo. Di ba't dakila ang pag-ibig ng Diyos? So nakita natin ang kadakilaan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, hindi kailanman maaarok. Hindi mo talaga maunawaan eh. Bakit ganon? Bakit ganon? Minsan nagtataka tayo sa mga taong kasumpa-sumpa, tapos biglang nagbago. Sasabihin natin, bakit ganon? Bakit ganon? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Then ikalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay ipinapakita sa gawa. Again, verse 1. Ito yung ating text. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Ang tinutukoy dyan, again, sa praise sa una, masdan ninyo anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. Yan po ay pinapakita sa gawa ng Diyos. God is demonstrated in action. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang binibigkas, hindi lamang sinasabi, hindi lang sinasabi, I love you, kundi ito po ipinapakita. Sa paanong paraan? Ipinakita sa atin ang pagsugo ng Diyos sa kanyang bugtong anak na si Jesus. John 3:16. Hindi lamang salita, kundi ipinapakita rin. Na kung titignan natin ang unang parirala o phrase ng John 3:16, for God so loved the world. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos walang itinatangi. Kasi buong daigdig. Right? Anong implication sa atin? Dapat din ang pag-ibig natin sa kapwa walang tinatangi. Kundi umibig tayo sang-ayon sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, kahit kaaway, ibigin mo. Ang nangyari, yung kaibig-ibig mo, ginagawa mong kaaway. Halimbawa, galit ka sa tatay mo, at samantalang yung tatay mo, dapat mong ibigin, ginawa mong kaaway. Dapat wala tayong itinatangi. So, ang pag-ibig ay naipapakita hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Like for example, Luke chapter 23, verse 34. Isang halimbawa rito. Luke chapter 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Prayer ni Christ. Yung mga kaaway niya,
Ipinananalangin niya. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Kristo nakabayubay. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang salita, kundi nakikita. At si Kristo naman ay nananalangin para sa kapatawaran noong mga pumapatay sa Kanya. Pero anong ginawa ng mga taong yun? At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Nakatayong nanunood ang mga taong bayan, subalit tinutuyan naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili. Kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Nililibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Ito yung ginawan ng pag-ibig ni Kristo. Kaya ang salita ng Diyos ay buhay. Ito ay espiritu. Sapagkat sa ginawa ni Kristong ito, na patawarin sila, ay mayroong ang patawaran sa mga taong gustong pumatay sa Kanya. Ang salita ni Kristo ay nagpapalaya. Ang katotohanan. Makapangyarihan ang salita ni Kristo sapagkat ang salita ni Kristo, John 6:63, is spirit and truth. At nagpapalaya ito. At hindi lang nagpapalaya, kundi lumilikha ng panibagong buhay. Ang sabi nga sa John 1:3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na nagawa. Kaya ang salita ni Kristo, patawarin mo sila, Ama. Ginagawa po ito. At ang taong sumasampalataya ay nagiging isang bagong nilalang. Sapagkat ang salita ni Kristo ay nagbibigay buhay. Kaya kung taglay natin ang salita ng ating Panginoon, tayo yung umiibig sa Kanya. John 14:21. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Kung paano pong sinabi ng Panginoon, ipinahayag ng Panginoon sa Kanyang salita ang kaligtasan, ganon din po tayo dapat. Ang ating mga salita ay hindi lamang salita, kundi nakikita sa ating mga gawa. Yun po ang naisipakita sa atin ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman maarok. Ito ipinapakita sa mga gawa. At ikatlo, pag-ibig ng Diyos ay personal at nakapagbabago. Personal at nakapagbabago. Muli, basahin natin ang ating text. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Ito po isang personal salita ng Diyos at nakapagbabago. God is personal and nakapagbabago sa ating pong buhay. Tinawag tayong mga anak, mga kapatid. Ito ngayon ang pagbabago sa atin. Sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sabi sa John 1:12,
Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Dahil sa ating pong pagtanggap kay Kristo, at ang pagtanggap natin ay mula sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang ating pananampalataya naman ay mula sa kapanganakang muli natin. Tayo po ay nabago sa buhay. Kaya nga, kanina po, nabanggit ko kanina, paano tayo maboborn again? Paano tayo maligtas? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. At sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, ano po ang nangyayari? Basahin natin 1 Peter chapter 1 verse 23. Ipinanganak kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Hindi po sa ating mga pagsisikap, hindi sa ating mga gawa. Tayo po ay naipapanganak na muli sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Now, ang tanong, paano nakakapanganak ang salita ng Diyos? Naitanong na ba natin to? Paano nakakapanganak muli ang salita ng Diyos? Well, dapat nating malaman kung sino ang salita. Sa John 1:1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. At yan ang bugtong na anak. At ang bugtong na anak, ang sabi sa verse 18, John 1:18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, ang salita, na buhay na salita, siya yung nagtuturo ng plano ng Diyos, siya nagtuturo ng pag-ibig ng Diyos, siya nagtuturo sa atin kung anong dapat nating gawin. Si Kristo ang nagpapaliwanag nito. At ang salita ni Kristo na ipinasulat sa banal na kasulatan, ang siyang ginagamit ng mga ngaral, ang salita ni Kristo ay buhay at espiritu. At ang sino mang makarinig ng salitang ito mula sa mga ngaral, sila ay ipinapanganak na muli sa salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang salita ni Kristo ay buhay. Ito'y personal at nakapagbabago sa lahat ng nakakarinig dito. Sapagkat itong salita ng Diyos na ito, in the beginning, from the beginning, was the Word, and that Word is God. At ang salitang ito, ang siyang bumubuhay sa atin. Dahil tayo po ay dating patay. Declare po ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 1, kayo nga'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Patay tayo. Pero tayo po ay dapat makinig ng salita ng Panginoon sa pangangaral kay Kristo, sapagkat doon po tayo isinisilang na muli. Binabago niya tayo sa ating pakikinig. Sapagkat ang salita ni Kristo ay espiritu at nagbibigay buhay. Kaya nga sabi Ephesians chapter 2 verse 4 hanggang 5, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. So nakita natin, lagi natin pinagdidiinan ng kaligtasan ay wala sa tao. Walang bahagi ang tao sa kaligtasan. Tanging Diyos lang ang may gawa nito. At siya rin nagbibigay sa atin ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating pakikinig ng pangangaral tungkol kay Kristo. Lahat po'y biyaya. At ang biyayang itong pananampalataya ang siyang pangtanggap natin sa biyayang kaligtasang gawa ng ating Panginoon. Lahat po ng born again, the Spirit, ay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya nga, kapag tayo po ay
nakikinig. Alam natin, yung salita is persona. That is Jesus Christ. At si Kristo mayroong kapangyarihang magbago sa isang taong nakikinig sa Kanya. At habang nakikinig, ang Banal na Espiritu ang nagbabago ng kanyang puso. Balik ulit tayo sa Ezekiel 36. Bibigyan tayo ng bagong puso, alisin pusong bato, papalitan ng pusong laman, at lalagyan tayo ng Espiritu Santo sa ating sarili. At sa 27, tayo binibigyan ng kakayanan upang sumampalataya, upang maniwala, upang sumunod sa Kanya. Lahat po ay gawa ng Panginoon. At yan ang nagsisimula sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga naman, kung ating babasahin po ang John 3:3, ganito pong sabi, sumagot sa Kanya si Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay maipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hanggat hindi ka nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon at hindi kumilos ang Espiritu Santo sa iyo upang ikaw ay ipanganak na muli, wala kang pananampalataya. Pero kapag ikay nakinig at binuksan ng Panginoon ang puso mo, binigyan ka ng pananampalataya, ano pong sagot dito? Makikita mo ngayon ang kaharian ng Diyos. Doon mo maunawaan ngayon, ito pala yun. Akala ko sama-sama lang ako sa gawain to, masaya sila, nakikinig sila, pero ito naunawaan ko na. At ang sabi sa verse 5, John 3:5, sumagot si Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit dahil ikaw ay binuksan ng Panginoon, nakapasok ka na ngayon sa kaharian ng Diyos, nandito ka na sa kaharian ng Diyos. Now and not yet yun. Doon, mayroon ka ng kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Dito sa iglesia, ito yung kaharian ng Diyos, may kaugnayan ka, nakasama ka na. Kailangan kang mapabilang sa isang iglesia lokal. Kaya nga, kung hindi ka binuksan ng Diyos, kung hindi ka ipinanganak ng Diyos sa Espiritu, kahit nakinig ka, nakikinig ka, pero tungkulin nating unawain. Ganito pong sabi sa verse 6, John 3:6, ang ipinanganak sa laman, mananatiling laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya nga, huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y maipanganak na muli. Sapagkat kung hindi ka maipanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, mananatili kang nasa laman. Ang paniniwala mo ay pangrelihiyon lamang. Kaya nga, kailangan kang ipanganak na muli. Hindi kondisyon na gagawin mo, kundi isang kondisyon para makalarating ka sa langit, malibang ipanganak kang muli, hindi ka talaga makakapasok. At ang mga na-born again, 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay, lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya nga mga kapatid, dito po pinapakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Habang wala tayong magagawa, habang tayo'y basura sa mundong ito, habang tayo'y alipin ng kasalanan, habang tayo'y patungo sa impyerno, ngunit nag-intervene ang Diyos ng kanyang pag-ibig. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang ang mga taong pinili ng Panginoon before the foundation of the world na sila'y pinanganak, sila'y sasampalataya kay Jesus. Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe. Sino lang makaka-believe kay Christ? Only those who are born again. Pero ang paniwala ng mga Armenian dito, kita nyo, nasa tao ang tungkulin para sumampalataya. Kasi ang sabi ron, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong upang ang sino man, nasa kalayaan daw ng tao,
Pero taminin natin ang katotohanan. Ephesians chapter 2, huwag nating iwalay sa katayuan ng tao. Patay ang tao sa Espiritu. Paano siya makapagdesisyon ng kanyang sarili? Ang makapagdesisyon lamang sa kanyang sariling sasampalatay kay Kristo ay yung mga ipinanganak na muli sapagkat nakita nilang kaharian ng Diyos, nakapasok na sila sa kaharian ng Diyos, kaya matatanggap na nila si Kristo. Yun po yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Marami pong nangangaral na hindi po nakakaunawa tungkol sa dakilang sapagkat naniniwala sila ang kaligtasan ay biyaya. Pero kailangang sampalatayanan mo ang biyaya. Yun po yung kadalasan, nasa tao. Pero hindi po eh. Kung babasahin natin, Ephesians 2:8, ang sabi ron, by grace you are saved. Through faith. Pagtanggap. Hindi yung sa pamamagitan ng iyong pagsisikap. Kundi pagtanggap. Ang patunay nun? Sapagkat ang kasunod nun, hindi sa inyong mga gawa upang walang sino mang maaring magmalaki. Nakita natin dito sa verse 1, napakayaman po ito mga kapatid, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Isang pinakadakila, hindi ito maarok. Bakit? Sapagkat sa akin sarili, sino ako para iligtas ng Diyos? Sino tayo para iligtas ng Diyos? At ang pagliligtas ng Diyos sa atin, hindi nung tayo nagbago na. Hindi doon nakakita na tayo ng maging karapat-dapat tayo, no? Habang tayo po ay rebelde, kaaway, at nasa karumal-dumal na kasalanan, ipinakita niya ang pag-ibig niya sa atin. Ipinadama niya. Kaya tayo naligtas. Kaya mga kapatid, magalak tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ibigin natin siya at ibigin natin ang kapwa. Para sa atin, ito na ang palatandaan na iniibig natin ng Diyos kung naiibig natin ang ating kapwa na wala pong anumang pagtatangi. Walang pagtatangi. So bilang mga anak ng Diyos, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong dakila o sa kadakilaan po ng iyong pag-ibig sa amin. Sapagkat ang pag-ibig ninyo ay hindi nyo ibinigay nang kami po ay isang mabuting tao, na kami po ay isang karapat-dapat na tao, na kami po ay isang bantog na tao, kundi ibinigay ninyo ang iyong pag-ibig sa amin habang kami ay rebelde sa inyo. Kaaway ninyo. Tumatalikod sa inyo. Gumagawa ng kasamaan. Ang aming mga bibig ay puno ng kamandag, ng paninira, pagdadanak ng dugo sa aming mga puso. Lord, sino kami na maging karapat-dapat dito? Ito'y dahil lamang sa iyo pong dakilang pag-ibig sa amin na hindi kayo tumitingin sa aming pong kasamaan, kundi kayo tapat sa iyo pong paghirang sa mga tao bago pa likain ang mundo. Kaya salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na ito, naway may tanim namin sa aming mga puso upang pagyamanin namin ang aming relasyon sa inyo sa anumang panahon, anumang lugar, anumang sirkumstansya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.